Let us ask ourselves, nag-effort ba ako para maging karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos sa akin? Sa pagmamahal sa akin ng asawa ko? Sa pagmamahal sa akin ng anak ko? Sa pagmamahal sa akin ng kapatid ko? Nag-effort ba ako para mapasalamatan ko sila sa pamamagitan ng maayos, matino, mabuting buhay ko? Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, kung saan hango po ang ating unang pagbasa sa araw na ito, ay binubuo lamang ng may 6 na kapitulo, 6 chapters, na po pwede nating hatiin sa 2 bahagi. Yung first 3 chapters at yung second 3 chapters. Yung first 3 chapters, 1, 2, 3, ay tungkol sa mga dakilang bagay na ginawa para sa atin ng Diyos. Na tayo sinagip niya sa pagkakasala, binigyan niya ng bagong buhay, ginawa niyang tunay na mga anak niya, tagapagmana ng kalangitan, bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang simbahan, etc. And so, chapters 1, 2, 3 are all about God's grace for us in Jesus Christ. Ngayon, yung second half, chapters 4, 5, 6, ang siya namang dapat na maging tugon natin, marapat na response natin sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga po sa ibang version ng Ephesians 4, verse 1, yung pinakasimula ng second part ng letter to Ephesians, ay mayroong word kung minsan na, therefore. Kaya nga, ang ibig sabihin, ito'y continuation nga at marapat na response lang nga po natin sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Doon nagsisimula yung pangalawang bahagi sa therefore. Kumbaga, kung ano yung kabutihan ng Diyos sa atin na inilahad sa atin sa chapters 1, 2, 3. Therefore, itong chapters 4, 5, 6, ito ang dapat nating maging tugon. At sinimulan nga po nito ni San Pablo sa pamamagitan ng isang magandang tugon. Ang sabi niya ganito, therefore, kaya nga, maging karapat-dapat daw tayo. Be worthy. Kung titingnan daw natin ang pinagmulang salita nito sa wikang Grego, yung salitang pinaghugutan ng be worthy o maging karapat-dapat tayo ay may sense ng matching up, to match up. Sa wika natin, pantayan, tambalan. Hence, tambalan daw natin, pantayan daw natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng buhay natin. Na kung iniligtas na nga naman tayo ng Panginoon, mamuhay nga naman tayo bilang mga ligtas ng talaga at hindi yung nagpapaalipin pa tayo sa pagkakasala. Na kung binigyan na nga naman tayo ng Panginoon ng bagong buhay kay Kristo, mamuhay tayo ng nasa bagong buhay na at hindi yung binabalikan pa natin yung dati nating pagkatao, yung dati nating pagkakasala, pagiging makasalanan, na kung binihiyaan nga naman tayo ng Diyos ng samot-saring biyaya, especially spiritual blessings, mamuhay tayo ng blessed at hindi yung namumuhay tayo na lagi tayong nag-iisip na tayo'y kulang o kipit. Maging karapat-dapat, dapat tapatan natin yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. At ang sikreto dito is for us to really understand and appreciate what God has done for us in Jesus Christ. Sapagkat ang hindi natin naintindihan, hindi natin nalalaman, hindi natin pahalagahan, at hindi rin natin gagantihan, papantayan. Sige nga, kung na-appreciate mo bang talaga yung pagmamahal ng asawa mo sa'yo, lulukuhin mo pa ba ito? Kung pinapahalagahan mo ba talaga yung sakripisyo para sa inyo ng mga magulang ninyo, lalapastanganin ba ito? Kung natatandaan mo lang talaga ang mga tinulong sa iyo ng kapatid mo, magtatampo ka ba sa kanya? Lalo pat minsan ka lang na natanggihan niya? Kung tinitingnan mo ba talaga yung sakripisyo para sa iyo ng anak mo, magagawa mo pa kayang may masabi sa kanya o magreklamo? I don't think so. Unless hindi mo talaga na-appreciate, tinitingnan, tinatandaan, pinapahalagahan, kawalang utang na loob po ang tawag siya. At pag-iisihan natin yan. Sa Ebanghelyo ay sinasabi dito na darating ang pagkakataon na pagbabayaran natin ang mga naging kasalanan natin hanggang sa kahuli-huli ang sentimo. At sa palagay ko ay kasama dito yung mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin at ang mga mabuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin, na sinayang lang natin kasi hindi natin nakita, hindi natin pinahalagahan, hindi natin tinandaan
hindi natin na-appreciate ang lubusan. Kaya hindi natin ginantihan, hindi rin natin pinantayan. Actually, hindi naman talaga natin mapapantayan eh. Hindi naman talaga natin magagantihan sa paraang kung ano yung binigay nila, gayon din ang bibigay natin. Kaya ba nating ibigay sa Diyos ang ibinigay niya sa atin? Hindi, never. Pero ang sinasabi dito ay ipakita natin sa buhay natin yung pasasalamat natin sa mabubuting bagay na ginawa ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa atin. Yung pagpapakatino, pagpapakabuti, pagsisikap, pagiging responsable, paggalang, pagrespeto, pasasalamat paminsan-minsan. Malaking bagay yan para sa ating nagmagandang loob na tayo'y tumatanaw ng utang na loob. Kasi sabi nga natin, ang utang na loob, hindi mababayaran. Pero, mapapasalamatan at naipapakita sa buhay natin yan. Malaking tulong siguro kung gagawin natin yung ginawa dito ni San Pablo na sa first 3 chapters, in-enumerate niya. Pinagtuunan niya talaga ng pansin para matandaan natin. Ito ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Tandaan mo. Huwag mong kakalimutan to. Kasi kung talagang tinatandaan lang natin, mahirapan tayong magkasala. Makokonsensya tayo. Sa totoo lang, kung talagang tinatandaan natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Gayon din ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Kaya maganda na enumerate din natin. Kung maganda nga, isulat natin. Kahit tayo lang yung may kopya. Yung mga blessings natin, yung mga kabutihan ng mga tao sa buhay natin. Itago natin. Pero sa araw-araw, lalo na bago matulog, let us ask ourselves, nag-effort ba ako para maging karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos sa akin? Sa pagmamahal sa akin ng asawa ko? Sa pagmamahal sa akin ng anak ko? Sa pagmamahal sa akin ng kapatid ko? Nag-effort ba ako para mapasalamatan ko sila sa pamamagitan ng maayos, matino, mabuting buhay ko? Ang utang, kapag hindi tinatandaan, nakakalimutan. At gayon din, ang utang na loob, nawawala din sa ating loob kapag hindi natin laging iniisip, isinasa puso, isinasa loob. Pag po nating hayaang mangyari ito sa pagkapag-isihan natin ito, gaya nga po ng sabi ko babayaran natin sa kahuli-huli ang sentimo, yung mga dakilang bagay, mabubuting bagay na ginawa ng Diyos at ng ating kapwa sa atin. Lalong-lalo na kapag dumating ang pagkakataong nag-sink in na sa atin kung paano natin ito sinayang sapagkat hindi natin ito pinahalagahan. Di ba't meron tayong kasabihan, makikita mo lang ang halaga niya kapag wala na siya. Actually, yung kasabihan ngayon is not so much about, ay, hindi na niya ako maipagluluto, ay, hindi na niya ako mabibigyan ng pera, ay, hindi niya na ako asikaso. Not so much about that. Lalong-lalo na kapag tayo may mga edad na. Lalong-lalo na kapag tayo naman ay stable na. Not so much about that na makikita mo yung halaga niya kung wala na siya kasi hindi niya na magagawa yung dati niyang ginagawa sa'yo. Hindi na niya maibibigay yung dati niyang binibigay sa'yo. Not so much about that. But it's so much about this. Napakabuti niya. Hindi man lang ako nakapag-thank you. Napakabuti niya. Hindi ko man lang siya napahalagahan. Napakabuti niya. Hindi ko man lang ipinakita sa buhay ko na na-appreciate ko yung lahat na mga ginawa niya. It will be so much about that. Yung huli na lang, bago natin maisip, dapat ko pala siyang pinahalagahan, ginantihan, pinasalamatan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.